Mayong adlaw sa mga kautulan ko nga ati da sa Gimaras, no? Kag kay Princess, no? Wow. Nahidla na gid ako sa inyo galing kay kabudlay na subong, hindi na ako maka-travel subong kay damo sang natabo sa akon na nasandad ako sa hiking kami sa isa ka state sa Utah. Tapos nabali ang akon nga ribs, no? Tapos ang akon nga wrist, tapos ang akon nga tuhod ginoperahan, no? Kabudlay gid, ang lakat ko subong siguro mga 30 minutes lang. Pero kay ang ako ng mga muscles na atrophy kay tungod nga hindi ako makalakad. Nag-weak ang ako ng mga muscles, no. Pero may na 30 minutes na ang ako nga pag-walk subong. So siguro I'll feel better. Galing kinilig ko maka-travel. Amo nang advice sa ako nga doktor nga hindi na ako mag-travel. Makita na lang kita sa video nga subong ni, no? Okay. Ang gusto ko tana hambanon sa inyo. Ang sa English na tawag nga generosity, no? O kindness. Ang paghatag sa ibang nga tawo. Ngayon nga wala kita nga dinalok. Gapanghatag kita sa ibang nga tawo. Kaya importante gid na ang nga manghatag kita sa ibang nga tao. Kaya kalain sila nga gagwa lang kita nga kwa. Wala kita gahatag in return. Sa unin siling sang Ginoo sa Matthew 25 verses 35 to 39, i-translate ko lang sa Hiligaynon, no? Panumdumon nyo ang Ginoo, ang ginasiling niya sa akon, panumdumon siling niya nga kung ginahimo ni ina ninyo sa mga inyong kapwa nga tao, kapwa nga ate, ginahimo niyo sa akon. Amo ni siling niya. Kung gutom ako, gintagaan mo ko sang pagkaon. Kung nauhaw ako, gintagaan mo ko sang tubig. Kung estranghero ako, hindi mo ako kilala, pero welcome mo ako sa imong balay. Wala ako sang clothes, no, pero gintagaan mo kami sang gintagaan mo ako sang clothes. Nakasakit ako tapos ginbisitahan mo ako, napriso ako tapos ginbisitahan mo man ako. So ang umasin Ginoo, tapos niya sa ends niya kung ano ginahimo ninyo sini sa ibang nga tawo, sa inyo kapwa tribo, ginahimo niyo sa akon. So amo nang effect sang generosity nga nagapangatag kita sa iban nga pag nanghatag kita do ginahatag nato sa Ginoo na gusto na sa Ginoo. Amo nang siling niya sa Matthew. So nag-study ako no, sa psychology, no, nga kung anong epekto, ang psychological epekto sa paghatag sa ibang tao, ang generosity, anong epekto sa aton nga lawas ko sa aton nga pagabuhi. Balaan mo, kada may gahatag kita sa ibang nga tao, siling nila ko, no, may chemical nga tawag dopamine, no. Ining dopamine nga ni arat na sa loob sa aton nga lawas, no. Pero nagagwa. Di ang result sina daw kadami sa aton nga feeling daw kasadyahon nakahatag kita. Hamak mo na kada hatag mo inang dopamine nagagwa tapos kanami sa imong feeling nga nakahatag ka. Amo nang resulta. Isa pa resulta ng pag naghatag ka daw, no, hindi ko maintindihan. Basta daw nagsadya ka lang, kinakatag ka. Tapos maayo man yun sa aton nga emotional health, no? Sa aton nga tagipusoon sa heart naton. Tapos sa aton nga sa utak naton, no? Kung gahatag kita, mas ma-healthy kita. Mas maayo ang memory naton kay tungod apektado ang aton nga utak kung nagapangatag kita sa ibang tao. Tapos siling Manila ko, no, nga kung gahatag ka, maayong connection mo, mas damang amiga mo. Amo na subong na namiyan ako kung maghatag ako sa inyo kay may connection ako kung gahatag ko sa inyo. Tapos isa pa nabalaan ko sa akong research niya, kung gahatag kita, ang iban nga mga tao ma-inspire mga hatag. Kung di ka damo na sa aton, hamak mo na, ikaw lang naghatag, tapos nakita sa ibang nga tao, hanggang panghatag ka. Masiling isla mo, kasadya, no? Mga hatag man ko. Di ka nagadamo na kita.
tungod sining epekto sang paghatag sa ibang nga tao kag ang wala pag dinalok. So anong spiritual nga epekto sa aton sa mga tao na nagahatag? Ara sa Proverbs 11:25 no siling sa Bible ara dan butang. Ang tawo nagahatag magkaroon sang blessing man. Kung gahatag ka, ang blessing mo magwa sa Ginoo no, alin sa Ginoo. Tapos maano kita kung gahatag kita sa Proverbs sa Ginoo sa Bible, kung naghatag kita hindi kita kulangon. Hindi ka mamanggaranong kita, kundi hindi kita kulangon, damo nga maabot sa aton. Di mo nga hatag kita, di mo damo maabot sa aton. Kay ang paghatag pareho na nga nagatanom ka eh. Kung magatanim ka, butang mo sang seed, nagatanom ka sa saging, siyempre may bunga ang saging. Tiyan mo muna sa aton kung gahatag kita, may bunga nagagwa sa aton nga pangabuhi. Amo nang i-share ko sa inyo. Tapos ari pa sa Matthew 25:46 verse 5 no, i-translate ko sa inyo. Ang ginsiling ko kay na kung anong ginahimo sa inyong mga kapwa-tao, ginahimo mo sa akon. Ang ginamna sa Ginoo. So kung naghatag kita nagagwa ang pagpalangga naton sa Ginoo. Pag naghatag kita, sadya gid ang Ginoo ang naghatag kita. Tapos another thing is this, kinahanglan ang paghatag naton hindi nga hindi ko gusto manghatag kay kadugon na manghatag ako. Ang paghatag naton generously ng intentional namin na gusto ko gid manghatag ya. Nga ako sa katagpuso hindi ko ni pagtaguon manghatag gid ko ya. Because of that, masadyahon kita tungod sina. Kasi siling sang Ginoo, God loves a cheerful giver. Which means na kung masadya ang paghatag natin, gusto gina sang Ginoo. Isa pa kung naghatag kita sa Hebrews 13:16, pag naghatag kita, doon sakripisyo natin sa Ginoo. No, kung naghatag kita, gusto sa Ginoo nagasakripisyo kita. Tungod ang paghatag, may sakripisyong involved. No? Tapos isa pa ang kanamion si ara sa 2 Corinthians 11-12 no. Kung naghahatag kita, lalong damo nga taong ma-inspire nga manghatag man sila alin nga butang diyo. Kung naghahatag kita, ang paghatag naton kung gahatag kita, mas mga damo mga tao mahatag kay nakita nila ang aton nga kasadyahon sa paghatag. So amo nang gusto ko sa inyo ihambalon sa inyo. Isa pa, lastly na no. Alam mo, kung wala kita dinalok, kagahatag kita, Kristiyano kita, ang ibang nga tao, masalimbaw, kanami sa mga tao niyo, mga Kristiyano, gusto ko mapareho na sa ila. Pag maghatag kita, makita nila ang Ginoo sa atong nga pangabuhi. Tapos siling lang gusto ko na ang Ginoo nga arap man sa akon nga pangabuhi. Gusto ko si Jesus arap man sa akon nga pangabuhi. Tiyo mo lang testimony ninyo. Nga kung maghatag ka mo, at damo nga tao nga gusto man maghatag. Kag damo nga tao nga makita nila ang Ginoo sa inyo nga pangabuhi. Amo nang i-share ko lang sa inyo, okay? Kag gusto ko lang hambalon sa inyo nga palangga ginamon ka mo. Hasta mapatay ako. Mag-pray lang ka mga dugay ang akon nga pangabuhi para makabulig pagid ako sa inyo. Okay? Wow, gusto ko gid makatuda galing kay hindi gid pwede. Makita na lang kita sa video nga sumusunod, okay? God bless everybody, ha? Princess, ha? Maayo ka, ha? Hindi ka masakit, no? Okay? God bless all of you. Mga muyo ako sa inyo. Lord, inyong mga akon, mga kauturan nga ato sa Gimaras, Lord. Buligan nyo sila, Lord. Bigyan mo sila sang kasaganahan, bigyan mo sila nga sang pagkaon, bigyan mo sila sang mga kinahanglan nila, Lord. Kag buligan mo sila nga hindi sila maging dalok, kag manghatag sila. Thank you, Lord. This we ask in your name we pray. Amen. God bless all of you.